to receive the word? Are we excited for the word? Amen. So today, the title of the message is Take Charge of Your Prosperity. Pakiulit. Ayan. So, kalooban po ng Diyos na tayo po ay mag-prosper sa buhay. In fact, He has given us that. Kaya kailangan you take charge. Sabi mo sa katabi mo, take charge. Ayan. Kung hindi, walang order, kundi magkakakulang-kulang, and even impoverished kung hindi po marunong mag-take charge ng binigay na ng ating Panginoon. God desires all to prosper. And alam niyo po, as I was studying the Word of God, ang dami po niyang paraan. Today po, I'm just going to give you 6 of them. But there are so many ways that you can prosper. Andiyan na po yung prosperity. Tayo po, we will reach out by the faith that rises out every time we hear and hear the Word of God. So, ang dami po paraan. Kaya lang po, 6 lang po mga discuss ko dito, kundi kulang po ang oras natin. So, God wants you to prosper and He has provided an open heaven. Sabihin natin lahat, open heaven. Hindi po sarado ang langit. Alright? Open heaven na po tayo at nagbigay po siya ng napakadaming paraan para tayo po'y pagpalain sa buhay. In many ways. Alright? So, lagpas pa po sa 6 na ibibigay ko. Pero, napaka-obvious po ng kagustuhan ng Diyos na tayo po'y pagpalain. No? In everything that we do, pinagpapala tayo ng Diyos. So, there are many spouts. Nilagay ko na lang po yung term na yon. Under an open heaven, there are many spouts. Kita niyo po to? So, isa po, ay increase, debt freedom. Gusto po ba natin makalaya sa utang? Amen. Supply, all your needs will be supplied. And then health, kasama po dyan sa prosperity. What else? Peace, protection, promotion, divine favor, and business opportunities. Marami pa po, yan lang po ang nilista ko, no? At hindi na nga magkasya sa picture. But anyway, ang dami pong believers, maski po believers, hindi nila alam kung paano sasaluhin. May mga piring ang mata. You look at them, they are blindfolded. So, maraming buhos, hindi nila alam kung saan sila tatapat. Hindi nila alam kung paano makuha at matanggap, no? So bakit po? Because they are blindfolded. They miss the many spouts of an open heaven. But may solusyon naman po dyan. If you keep on hearing and hearing the Word of God, your eyes are open. Tanggal ang piring, tanggal ang blindfold, and you know exactly how to avail of the many spouts of the open heaven that God has provided. The reason why it's an open heaven because Jesus already made a way for us. Si Jesus po ang naging daan natin para lahat ng pagpapala ng kalangitan ay ating makamtan. Amen po ba? Amen. Ayan. So today, what our goal is, ay tanggalin po yung mga piring na yan. Tanggalin po yung blindfolds na yan. So you know exactly kung saan kasasalo. Ay, ito pala, ganito pala. Alright? Masasalo po natin, no? Because without knowledge, hindi nyo po alam talaga yun. Maski ako, hindi ko alam yan. No? And it is the will of God that we prosper. Paano ka nakasigurado, Pastora, that God wants us to prosper? Let's go to 3 John 2. Ang sabi po dito, Beloved, I pray that you may prosper. So, beloved, kayo po ba yung mga minamahal? Minamahal ba kayo ng Diyos? Amen. So, mga minamahal, para sa inyo to. Ang panalangin daw ni John, which is the Holy Spirit speaking through him. Tandaan nyo, John wrote this, but it is the Holy Spirit inspired. This is the will of the Lord, na ang bawat isa sa atin ay mag-prosper. Saan? In all things. Sabihin natin lahat, in all things. Sa lahat ng area ng buhay natin, mag-prosper tayo. Yan ang kalooban ng Diyos. And be in health just as your soul prospers. Where's the soul? Here. The mind, the will, and the emotion. So habang nagpo-prosper ang ating kaalaman, right? Knowledge in the Word of God, no? Then,
we will prosper. This is directly related, no? Habang nag-i-increase ang knowledge natin about the Father and Jesus, grace and peace multiplies, and we prosper in life. So yan po ang kalooban ng Diyos. Malinaw po ba? Malinaw na kalooban ng Diyos na ang kanyang mga minamahal ay mag-prosper. He is not against prosperity. Ayan po. He is not against prosperity. In fact, He is the one who invented prosperity. At makikita po natin yan sa mga Old Testament messages or stories, like in the life of Abraham. He was so rich. A life po ni Isaac. Siya po'y pinayaman, sobrang yaman, di ba? And then, dyan po rin si David, ganyan din po si Solomon, at marami pa pong iba, pinagpala po ng Diyos. Kaya hindi po siya against, hindi po siya laban o kontra sa ating prosperity or pagpapala. Kaya lang, ano nga ba? Bakit nga ba na Christian na, believer na, pero struggling pa rin? Bakit kaya? Kasi po, may problema. So ano po yung problema? Ang problema po, let's go to the next, is, according to Hosea, my people perish. Why? Because, or perish, or are destroyed for lack of knowledge. Hindi nila alam saan ba yung spout. Paano ba kunin yung spout na yan? Hindi nila alam, no? So, you have to know. Kasi kung kulang ka sa kaalaman, then you will be destroyed or you will miss out. You'll miss out on what God has already for us. At hindi naman po sinabi dito, my people are destroyed because I do not love them. Hindi po totoo yun, no? Hindi po niya sinabi yun. He loves us all, and that's why He wants us all to prosper. Kulang lang sa kaalaman. Alright? Amen po ba? So yun po ang problema, bigyan na po natin ng solusyon. So pag-aralan natin, what is prosperity? Let's look at this. Ano po ba ang biblical prosperity? Now, I wrote here, biblical prosperity is shalom. The word shalom, rooted from, or alam natin sa shalom ay peace. Di ba po? Shalom, peace be with you. Pero ibig sabihin talaga niyan ay wholeness, completeness, prosperity. Kaya po, nilagay ko po dyan, prosperity is shalom, no? Dyan po galing yung word na shalom. Kaya kailangan kabuuan. Hindi po pera lang. Kasi pag naririnig natin yung word na prosperity, uy, pag-uusapan yung prosperity sa church, ano iniisip mo? Pera. Wow, pag-uusapan pera. Hindi lang po pera. Mas marami pong bagay na mas mahalaga pa kesa sa pera. Amen? Do you agree? Kalusugan, mas mahalaga kesa sa pera. Tama? Alright? Maski simple lang, pero malusog ka. Praise God! Ang yaman-yaman mo na, prosperous ka na. Amen? So what are the different parts? And these are just examples kasi hindi ho magkakasya sa ating pictogram. Alright? But these are some parts of shalom. Yun nga, wholeness, peace, health, good health. Wow, that's one on the top. No? Joy, kapiraso lang po ang pera. No? And then we have purpose. Alam mo ang purpose mo dito, hindi yung lulutang-lutang tayo, di ba? And then strong relationships with family, friends, and most especially God. No? And then what else? Provision. So marami pa pong iba. But yan po ang gusto ng Panginoon, kabuuan, wholeness, completeness, prosperity para sa bawat isa. And money is only one part of it. No? So, anin naman natin, hindi mo pwede sabihin, mayaman ako, ang dami kong pera, pero ba't nga sa loob ng bahay, hindi ako makaalis kasi ang dami kong kagalit. That's not prosperity. Dami mo ng pera, hindi ka naman makalabas ng bahay. Diba? Kasi baka makaaway mo yung mga tao sa labas. Iba naman, bilyon-bilyon ng pera. Tapos nasa ibang bansa, hiwalay sa pamilya. Diba bakit nagtatago sila? That's not prosperity. Amen? Can you agree? Alright? So, biblical prosperity is shalom, wholeness, not just money. Pero lahat yan, pinrovide na ng ating Panginoon. Amen? God provided for each part. So, let me ask you, if you're going to order pizza from Shakey's,
At nag-order kayo, thin crust, 8 slices, cheesy, ayan, ano bang flavor na? 4 cheese, ganyan, kunwari. At dumating po sa inyo, imbis na 8 pieces nung pizza pie, ay 7 lang. 7 pieces lang, 7 slices lang. Anong gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Aba, tatawag ka kay Shakey's. Sasabihin mo, bakit po 7 lang po ang slices? Nagbayad po ako ng buo. Kompleto po ang bayad ko. Huwag niyong aawayan, ha? Sabihin nyo lang, bakit? Bakit 7 lang? Alright? Buo naman po ang bayad ko. So huwag kayong papayag. Amen? Hindi tayo papayag. Bakit? Kasi buo ang payment. Well, let me tell you, para po sa lahat, para po sa prosperity natin, bawat area po, binayaran na ng ating Panginoong Jesus. Huwag kayong papayag na kulang-kulang. Amen? And the Lord has given us ways so that we can walk in all these aspects. Sabi niyo isa, wala nga akong pamilya, kaya lang mayaman naman ako. Aba, hindi ho prosperity yun. Wala akong kapamilya, galit sila sa akin lahat. Pero mayaman naman ako. Hindi po prosperity yan. So, gusto ng Panginoon, bawat area ng buhay natin, alright, is prosperous. Prosperous in all things. Amen po ba? At lahat yan, binayaran na ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Praise be to God. Come on, let's bless the Lord. Salamat sa ating Panginoon. So, available na. Available na. Dapat lang malaman kung paano. So, we are to take charge. But, since we're still living in this world, may tinatawag pong the world system. And let me just show you what the world system is. The world system is you work, you toil, and then at the end of the week, you get your paycheck, no? Or the end of the month, you get your paycheck. Tapos, pambabayad mo lang do sa 2 linggo mong pinagtrabahuhan. Kailangan na nang magtrabaho, para pambayad na naman ng 2 linggo na nagastos mo. Bills, like water, kuryente, etc., etc. At parang wala ka nararating. Ang tawag po doon, from paycheck to paycheck. Para po tayo yung, ano bang daga yun? Yung hamster. Sino may alagang hamster? Ayan. Yung hamster, natakbo na lang ng takbo, pero walang nararating. And that is a picture of the world system. The world system doesn't want you to prosper. And gusto niya, never enough. Right? So trabaho ng trabaho, kulang na nga, tapos tutuksuhin ka pa. May Shopee, Lazada, Temu, TikTok, ang daming tukso. Kaya sabi mo, it's never enough. Never enough. Kulang. Kulang na kulang. Diba? Tapos may credit card bills pa, tapos meron pang more shoes, more bags. At parang kulang ang buhay mo tuloy. Dahil kulang ka nun, wala ka pa nun. Yan po ang takbo ng sistema ng mundo. And the world doesn't want you to be satisfied. Laging never enough. Laging may missing, lacking. Laging may broken. Palitan na natin, broken na naman. Yan po ang gusto ng mundo. However, I have good news for you. Meron naman pong sagot ang kalangitan. Sagot ng kalangitan ay mga susi. Sabihin natin lahat, susi. May susi po dyan. And we realize in the last messages that we had, that we have authority. Sabi mo nga, I have authority. Jesus has given me. Si Jesus po ang nagbigay sa atin ng authority, ipinalik po sa atin ang ating otoridad dito sa lupa. Pero let me tell you, ito ang ganda. Sabi ko, yes Lord, ang ganda ng pag-ibig mo para sa amin. Hindi lang po sa lupa, pero para na rin sa langit. At sa langit din po, meron din po tayong authority. Okay, basahin ko muna sa inyo yung scripture. Doon po sa una, Matthew 16:19, ang sabi po dito, and I will, si Jesus nagsasalita, I will give you the keys, susi of the kingdom of heaven. So para saan po ba ang susi? Hindi po yan pambukas ng pinto, di ba? Pero hindi po sinabi dito, pambukas ng pintuan nyo sa bahay. Hindi po. Kundi,
keys of the kingdom. Susi sa kaharian ng ng langit. Alright? So, kingdom of heaven. And whatever you bind on earth, you will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, ibig sabihin, suportado ka ng kalangitan. Whatever you say here, you bind the works of the enemy. You declare protection for your children. You're losing the angels. You release the angels to protect your children. Heaven is supporting you. Amen po ba? So, hindi ka lang may authority dito, pati langit. Kasama, suportado ka sa iyong mga dinedeklara. Inulit pa ni Jesus ulit, sinabi niya dito, assuredly, tinitiyak ko sa iyo. I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So again, this is the repetition of Jesus, and He wants you to know that you have authority here on earth and even in heaven. Ha? Pati sa langit? You know what? It makes sense. Advanced lesson po ito sa makaka-receive. Remember, where are you seated? You are seated in the heavenly places with Christ Jesus. In Christ Jesus. Amen po ba? And that place is a place of position. Brothers and sisters, kaya suportado tayo ng buong kalangitan. Sino po dito nagpatigil ng ulan kay Inday? Inday, peace, be still. Sino po nagpatigil sa? Very good. Tingnan nyo, hindi nakaporma. Hindi nakaporma. That's your protection for your children. That's your protection. Alam mo, may time, nasa Pasay kami, tapos sabi nila, ang lakas ng ulan dito sa Maynila. Sabi ko, ba't wala naman dito? Kung saan kami nandun, wala. Natakot sa amin ng ulan. Anyway, ang sinasabi ko lang, suportado ka ng kalangitan. So be confident when you declare, when you bind, and when you lose prosperity, you lose protection. Amen? You lose good health as you speak those words. It happens because heaven is supporting you. Okay? Hindi pa nakontento si Jesus, inulit niya ulit. Again! Sabi niya, I say to you, sinasabi sa inyo ng Panginoon, if two of you agree on earth, nandito kayo sa lupa, right? Concerning anything, sabihin natin lahat, anything. Anong pinagkasunduan nyo? Na mabuti ha? Walang ginagawang masama ang Diyos, kaya mabuti lang. Alright? That they ask, anuman ang kanilang hilingin, it will be done for them by my Father in heaven. So more revelation. Kaya tayo suportado ng kalangitan kasi mismo ang Diyos ang sasagot sa atin. Amen. That should give you more confidence to declare, to bind, and to lose. What do you want to lose? Protection, safety, good health. I lose it in Jesus' name. And I bind the works of the devil. I bind any evil person in this place. Any evil deals in Jesus' name. You can bind that, and heaven is supporting you. Amen. Parang di ka na-excite. Excited ako. Woo! It makes me so confident to declare these things. Alright? So, hindi lang pala ako yung nagsasalita, pero suportado ako ng kalangitan. And, advanced lesson sa makakatake. Hindi lang sa lupa, ganun din sa langit. Ito pa, 3 realms tayo. We have authority in 3 realms. Here on earth, in heaven, because we're seated with Jesus Christ, and then under earth. Pati demonyo kailangang sumunod sa inyo. Pasunurin nyo. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Susunod sa inyo yan dahil sa pangalan ni Jesus. Because of the finished work of Jesus Christ, walang magagawang kaaway, susunod sa inyo yan. Meron bang mga nagpapakita sa bahay nyo? Palayasin nyo. Yung iba nagsasabi sa pastora, meron. Palayasin nyo. Sa pangalan ni Jesus, palayasin nyo. Lalayas po yan, wala po siyang magagawa. Amen! May kausap ba ako? Alright? And, you know, this preacher, kalimutan ko na kung sino yun. Samral ba yun? Si Samral daw. Okay, sigurado ka si Samral yun. But anyway, si Samral daw,
there was this, yan nga, si Sambral, nagkaroon ng parang poltergeist sa bahay niya. So, ibig sabihin, merong demonic activity, no? And so, ang nangyari po, umatake sa bahay niya. Aba, yung kama niya nag-aalog na ganyan, tapos gumalaw na ganon. Nakakatakot, di ba? So, sabi ni Sambral, I rebuke you in the name of Jesus, lumayas ka. Siyempre, English yun, okay? Pero pinalayas niya. Aba, lumayos. So sabi niya, nakita niya magulo yung kama niya. At ibalik mo yung kama ko sa dati niyang lugar. Aba, binalik talaga. Walang magagawang kaaway, kundi sumunod. That's the truth. He will really, or the enemy will really have to flee and will have to obey you in the name of Jesus Christ. Why? All heaven is supporting you in the name of Jesus Christ. And everybody says, Amen. Come on, that is your key. Amen. Kaya huwag kayong nahihiya, nagde-declare. Thank you, Lord, ako'y pinayaman nyo na. Thank you, Lord, magaling na ako. Thank you, Lord, pinagpala mo kami. Speak it out. Heaven is backing you up. As long as it's found in the Word of God. Huwag kayong o-order ng wala sa menu, okay? Kailangan nasa Bible po ang sinasabi nyo. So, read your Bibles, hear and hear the Word of Christ. Okay? So, there are more. So, this is the main because we were talking about our authority. But ito po, karagdagan with regard to prosperity. Paano po bang lakaran and to take charge of the prosperity? Key number 1. Key number 1 is contentment. Sabihin natin lahat, contentment. Kakontentuhan. Makontento po tayo, no? Tayo po ay makontento kung anong meron po tayo. Kasi, kamusta? Ilan ba ang paa mo? Ilan ang paa mo? 2. Pero ang iyong sapatos, 12. Hindi mo naman pwede suotin sabay-sabay, di ba? Pero okay lang naman yan, marami kayo. Pero, wag lang yung madami na, pero feeling mo, kulang pa. Kulang pa, Shopee, kulang pa. Okay? Parang lagi nilang kulang. 2 na yung aparador mo na sapatos, gusto mo pa. Ayan. Alam niyo kung bakit? Umaray na lang ang umaray. Naaray din ako. Aray, thank you. Ayan, umaray na lang kayo. It happens di ba? Alam niyo, malalaman niyo kung bakit. Okay, so, yung mga bagay na yan, you know, if you don't have contentment, will pile up in your homes. Lahat ng bagay, basta wala kang kakontentuhan, feeling mo, kulang pa rin. Hindi mo naman pwede suot sabay-sabay yan, di ba? At kamusta naman ang gym set sa bahay nyo? Kamusta, sir? Kamusta na? Gagamit yung... Ayun, pastor, ang gamit ng alikabok. At saka yung mga basa naming sampay, lampen, maong, t-shirt. Lahat po dyan nakasampay. Gamit na gamit naman, pastor. Tontuwa nga ako sa asawa ko. Ayan. So, hindi nagagamit, di ba? Display na lang. At minsan nakakasikip pa. Bakit? Kasi parang lagi may nagsasabi sa'yo, hindi, kailangan bumili ka nun, buli ka nun, press the, add to cart na kagad yan. So, dumadami ang bagay sa bahay at madalas naman hindi naman talaga natin kailangan, no? Mga ilang beses mo nagamit yung gym, mga 3 beses. Tapos sampayan na siya. So, it happens that way. And so, if you don't learn to be content, ay imbis na madagdagan kayo sa buhay, nababawasan. Kaya sabi sa atin ang salita ng Diyos in 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is what? Is what? Great gain. Wala ka pang ginagawa, ang dami mo ng gain. Bakit? Kasi contentment makes you just, be satisfied with what you have at hindi mo kailangan gumastos kaya yung savings mo dumadami. Now, paano po maging godly? Well, you become godly through Jesus Christ. Yun po ay libreng-libre. Ikaw na yan. Basta naniniwala ka kay Kristo Jesus, He has made you righteous, He has made you holy, He has made you blameless before Him. So you're already godly. But yung contentment po, let me tell you, you have to learn to be content. Sabi mo sa katabi mo, natututunan yan.
Yes. Kaya yung iba sa atin, hindi pa natututunan. Maski Kristiyano na, hindi pa niya natututunan. Okay? So, be nice to yourself. Natututunan naman yan. Tingnan niyo po, ang sabi ni Paul sa mga Philippians. Sabi niya, I am not saying this because I am in need. For I have learned. Sabihin natin lahat, I have learned to be content. So ang contentment ay natututunan. Whatever the circumstances, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned, ito na naman, I have learned the secret. May sikreto pala dyan. Pero huwag kayong magalala, malalaman niyo ang sikreto ngayon. I have learned the secret of being content. In any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Natututunan ang kakontentuhan. Ayan. Okay? So, let us learn how to be content. Kasi great gain to. Wala ka pang ginagawa, great gain to. Kaya take charge nyo ang prosperity. Hindi nyo nasasayang. Hindi nagiging display sa bahay. Yung mga bagay na ang dami mo na hindi mo namang ginagamit. Okay? Umaray na ang naaaray. Naaaray ako. Okay. So I need to learn this. So, number 1, there are 3 T's. 3 T's so that we can be content. Number 1, thankful. That's the first T. Appreciate what you have. Pasalamat tayo sa Diyos. Lord, thank you. Thank you, may bahay ako. Thank you, may kinakain ako. Thank you, may kasuotan ako. I praise you and thank you. Amen po ba? Pag hindi tayo naging thankful kung anong meron tayo, lagi tayong kulang. Ba't parang kulang pa rin? May kulang. Add to cart. Add to cart. Pero add to cart tuloy. Hindi yan nakakapuno. Ha? Hindi nakakapuno. Nakakapuno yan ng ng debit. Ayan. But kung hindi tayo thankful, talagang lagi kang kulang. Be thankful. Sabi mo sa katabi mo, be thankful. Count your blessing. Alam nyo bakit? Minsan ang tao, kala nila kulang sila. Hindi. Tamang-tama lang yan. Kasi ang tao talagang walang kakontentuhan. Kaya pinag-aaralan yan eh. Di ba? Alam mo, sabi ng mga taong unat ang buhok. Ano sabi ng unat ng buhok? Gusto nilang magpakulot. Yun naman po mga kulot. Sino mga kulot? Sino mga kulot? Taas ang kamay. Gusto niya naman pa-straight. Walang kakontentuhan talaga ang tao. Wala. Yung pong mga morena, gusto nilang magpaputi. Aba, ang daming lotion, daming papaputi. Okay? Pero yung mga mapuputi naman, gusto nila afam? Ano narinig ko? Afam? Yung mga afam kasi gusto. Gusto nila mga Pocahontas, di ba? Yung mga paputi, gusto nila mga Pocahontas. Sabi ko, ay, ang galing, oh. Kaya yung mga paputi, hindi kayo mabenta sa afam, okay? Tigilan nyo na yan. But anyway, ganun po, wala po talagang kakontentuhan ng tao. Alam niyo po yung mga kakaunti yung kinakain, sabi nila, Lord, sana naman madami kaming kainin. Bakit ganito? Isang cup of rice lang, tapos may ulam, tapos may vegetables. Bakit konti lang? Yan ang iyak mo. O makinig ka naman sa kabila. Yung mga matatakaw at matataba, alam nyo ba ang iyak nila sa buhay? Lord, paano bang hindi kumain? Totoo? Yung mga nahihirapan mag-diet, ganyan lang kami ng mga anak ko eh. Ano bang gagawin natin? Ang hirap hindi kumain. Bakit? Kasi gusto namin isang cup lang. Hindi namin magawa isang cup. Di ba? Gusto mo konting ulam lang, napapakain ka pa rin. Alright? Problema yan. Kaya ikaw na may kinakain, pasalamat ka. Amen. May kausap ba ako? Lord, bakit ganon? Naglalakad lang ako. Pasalamat ka, naglalakad ka. Alam nyo ba, may masakit ako sa likod nun? Ang short lang na mga distance na kaya ko lakarin. Sobrang short. From here
From my office hanggang dito, kailangan na ako umupo. Nung time na yon, thank you Lord, healed na ako. But, kada nakikita ako naglalakad, sabi ko, nakakaingit sila. Maglalakad din ako ng malalayo. Buti na lang, tawag doon, COVID, kaya wala nagpapasyalan. Talagang sinabay ako ni Lord doon. But anyway, yung mga naglalakad, minsan sabi niya, Lord, ba't ganito? Naglalakad ako. Pasalamat ka. Hindi mo na kailangan magbayad ng gym. Sa totoo lang, alam niyo ba, yung mga malalaki naman, nagbabayad pa ng gym membership, pumayat lang. Walang exercise kailangan magbayad ng gym. So alam niyo po, sa anumang sitwasyong meron kayo, maging mapagpasalamat tayo. Amen? You will be content and you will enjoy what is in front of you. Alright? Sabi niya, hindi, pastora, gusto ko nga. Kasi minsan wala kaming makain Alam niyo ba, yung mga nagda-diet, pinipilit nila isang beses, isang araw lang kumain. OMAD. Sino nakakaintindi ng OMAD? 1 meal a day. O di ba sinubukan mo na rin yan? Ang hirap. Pero yung isa na 1 meal a day lang, nagreklamo siya. Mabuti yan, fasting, ang ganda niyan sa stem cells mo. Alright? Kaya minsan, nagreklamo tayo, hindi natin alam, nakakabuti pala yun. Nakakabuti. Lord, thank you. No? So that's number 1. Be thankful. Kasi may panahon ng marami, may minsan konti. But be thankful in any circumstance. Whether hungry or full, be thankful. Amen? Right. Number 2, trust in the good shepherd. Bakit? The Lord is my shepherd. I shall not want. Kaya kung ang tiwala mo ay sa Kanya, lagi kang meron. Lagi kanyang pinadadalan. Alright? Alam niyo po ba, sabi ko nga sa inyo, maski eyeliner ko may nagpapadala sa akin. Sabi ko, Lord, pati ba naman to? Ikaw pa nagpapadala sa akin? Bibili na sana ako, may pigil. Sabi ko, ay hindi, wag muna. Mahal yan, wag muna. The next day, may nagpadala sa akin eyeliner. Sabi ko, kaya pala. Ito lang linggo na to. Bumili ako ng mga nuts. Pagdating doon sa Amon, sabi ko, ay, ang mahal, wag na lang. May pigil. Pakiramdaman niyo yung pigil yon Pagdating ko dito kahapon, may nag-iwan ng nuts. Amon nuts! Sakto! The Lord is my shepherd. I shall not want. Magtiwala sa ating Panginoon. Amen? And He will provide. Maniwala kayo. Huwag niyong unahan ng pag-aalala. Maniwala kayo. Bibigay niya lahat ng gusto mo. Amen? Alright. And number 3, be teachable. Willing to learn more of what Christ has done. Makinig at makinig ng salita ng Diyos. At pag nakikinig kayo sa kabutihan ng ating Diyos, alam niyo, nakaupo ka lang, busog ka na. Satisfied ka na sa lahat ng ginawa ni Kristo. Wala ka pang binibili. Sobrang busog. Amen? Naintindihan niyo ba yung busog na yon? Pag busog ka, wala ka ng gusto. Bago kayo pumunta sa grocery, bigyan ko kayong tip, bago kayo pumunta sa grocery, kumain muna kayo sa bahay. Dahil pag gutom ka na pumunta sa grocery, pati patatas, 10 bibilin mo. Joke lang. Ang dami mong bibilin. Bakit? Gutom ka. Ang tao na gutom sa ating Panginoon, ang daming gusto. Kulang na kulang. Bakit? Walang Kristo. Amen? Pero pag busog ka sa Panginoon, you keep on learning and learning because you're teachable. Alright? You learn to be content. Okay na ako. It's not bad. It's good. The Lord has provided for me. And this is the way we learn to be content. And everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright? Kasi ang totoo, meron naman talagang true riches. True riches, hindi na uubos, hindi na kukorap, laging fresh and new, at hindi nagbabago. Ano po yon? Let's go to the true riches. Ang totoong riches, at ilan lang po ito. No? Number 1, you are a child of God. You are a child. Sabi mo nga, I am a child of God. Alright? Kapag anak kayo ng Diyos, may kulang ka pa ba? Sobra ka.
Kung anak ka ni Henry C., may kulang ka ba? Wala. Wala kang kulang. Pero tayo, may Diyos Ama sa kalangitan, kaya lalong wala kang kulang. Amen po ba? You have everything because God is your Father. At hindi, alam niyo po ba yung mga anak ni Henry C., wala po naghihirap doon. Bakit? Provided ng Ama. Tayo rin provided ng ating Diyos Ama. Amen po ba? The Creator of everything. So, walang kulang sa buhay kapag kinikilala natin na siya ang ating Ama at tayo ang kanyang anak. Tapat ang ating Ama. Generous ang ating Ama. Amen? Kausapin niyo po siya. Kausapin natin siya. Number 2, you reign in your situation. That's why we always talk that we are to take charge. Pagharian natin ang buhay, hindi yung buhay naghahari sa atin. We take charge. How? By speaking the word. We learn that we are in authority. We have to take charge of our life. Hindi hahayaan mo na may nangyayaring masama, wala ka man lang sinasabi. Speak the word. Sabi mo sa katabi mo, speak the word. Speak the word according to the word of God. And we reign in life through the one, Jesus Christ. Jesus is the word. And number 3, are we learning? Number 3, ito the best. Alright? You're set for life. Wala ka na dapat naalala. You are seated with Christ in the heavenly places. Amen. Parang hindi kayo na-excite. Hello? You're seated with Christ in the heavenly places. Yun na po ang posisyon natin. Wala ka na kailangan isipin pa. May pwesto ka na sa kalangitan. Even right now, though you are still here, they recognize your authority in heaven. Amen. That's why heaven is in full support of your declaration. You are seated with Christ in the heavenly places. And that's who you are. Ganun po tayo tinuring ng ating Diyos. Anak, reigning in life, seated with Christ. This is who you are. Ito po ang tunay na yaman. Kaya mayaman ka na ba? Amen. Prosperous ka na ba? Amen. Amen. So you need to recognize this thing. Otherwise parang, bakit ganito ang buhay? Ang daming kulang. Hindi po. Hindi mo lang alam kung anong meron ka na kay Kristo Jesus. Amen. Magpakabusog kayo sa ginawa ni Kristo para sa inyo. And that will make you content in life. Godliness with contentment is what? Great gain. So yan ang susi number 1. Alright? Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Okay. And number 2, ito po yung pinag-aralan natin in the last few weeks, speak the word. And this is how you take charge. You take control. You are authorized. No? So we speak, mayaman na ako kay Kristo Jesus. Sabi mo nga, yeah, we speak it out. Pastora, wala naman akong pera. Mayaman ako kay Kristo Jesus. Sasabihin mo pa rin yun. Bakit? Yun ang totoo eh. Until you see it in your life. You keep declaring it because it is the truth. Totoo na po yan, kaya lang hindi lang revelation pa sa iyo. So you speak it out. And the truth is, Jesus became poor so that we might be rich. Imbis na koronang ginto, ang suot niya, koronang tinik ang sinuot niya para sa ating lahat. Imbis po na yaman ang hawak ng ating Diyos, alam niyo po, hinawakan niya pako sa krus para sa iyo at sa akin. He did that all so that through His poverty on the cross, you might be rich. Amen? So, paano ba maging rich? Nga, katulad nyo kasi talagang impoverished po si Jesus on the cross. You speak it out because it is the truth. You honor what Jesus Christ did on the cross. You speak it out, I am rich in Christ Jesus. Look at this verse. Let's go to the next. The cross, that cross. Ayan. 2 Corinthians 8:9. Now, pag nakasulat yan sa Bible, totoo po yan. Yan ang tinatawag na gospel truth. At wala pong pwedeng kumontra dyan. That's gospel truth. So, sabay-sabay po natin basahin. Ready and go. Though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that you, through His poverty, might become. And this is really speaking about
riches. Naging mahirap po talaga siya para sa iyong kapakanan. Para sa iyong kapakanan. So, namatay na ba si Jesus? Naghirap na ba siya sa krus ng Kalbaryo? Yes. Kaya ano ka na ngayon? Rich. You've been made rich in Christ. Believe that, and because you believe it, you speak it. Kaya po tayo nagsasalita, hindi po dagdag na action yan. Ang pagsasalita po ay dahil ikaw ay naniniwala. Ang totoo po, kung anong pinaniniwalaan mo, lumalabas sa inyong bibig. Alright? Yun po ang totoo. So, what you believe, you speak. So it is the effect of you believing. So we believe that we are already rich. There has been a divine exchange. Jesus became poor so that we might be rich. Amen? So we know that God prospers the works of our hands, even our giving. Pag nagbibigay tayo, minumultiply yan ng Lord. So alam niyo, unang sasabihin ng ilang tao, naku pastora, maski pigain mo ako, wala talaga ako ibibigay. Gustuhin ko man magbigay, talagang poor ako, pastora. I'm poor. Okay? So that's what you say. But you know what? The Bible says something which I believe. Right? Naniniwala ako sa sinasabi ng Bible. Sorry, no offense, but I believe the Bible more than anyone, even myself. So let's go to the next. So sabi ng iba, pastora, wala talaga ako bibigay. I'm poor. Alright? Look at what 2 Corinthians 9:9 says. Sabay-sabay, ready, and go. As it is written, He has dispersed abroad. He has what? Given to the poor. His righteousness endures forever. So unahin natin yon, His righteousness endures forever. Tapat ang Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Magpakailan pa man, tapat ang Diyos. At sinabi niya, nagbigay siya sa lahat. Nagbigay siya sa lahat. At kung nagtataka ka, paano yung poor? Pati sa poor, nagbibigay ang Diyos. Kaya tinitiyak ko sa inyo, meron ang lahat na ibibigay para i-multiply ng Panginoon. Because that's the way out of that, that, ang tawag doon, rat race. He will multiply. Kasi yung rat race, trabaho mo yan, sasagutin lang yung gastos mo, walang enough. Yung enough manggagaling sa Panginoon, more than enough pa ibibigay niya. Kaya lang, meron po talagang sowing and reaping. And you have to know that. Okay? So, ang totoo po, maski poor, binigyan niya. Ang tanong, saan napunta? Amen. Kasi pastora, maliit lang naman yon. Kaya binili ko na lang ng Yossi. Pastora, nakakahiya naman, ibibigay ko sa church. Hindi naman, kapiranggot lang yun, magbibigay pa ba ako? Binabili ko na lang ng tanduay. At saka, pastora, talagang hindi aabot yung konting-konti lang yun Tinaya ko na lang sa tong its. Kaya pala, pero may binigay. May binigay si Lord sa'yo. Amen? You have to know that may binigay po talaga ang Panginoon sa atin. Kaya lang sa napunta. Alright? So we have to know that God has given us. And you know what? He doesn't look at the amount. He looks at your heart. Right? Nagbigay ka ba cheerfully? Masaya ka ba nung nagbigay ka? Kasi binigyan ka niya. Hindi naman tayo lahat makakapagbigay kung hindi siya unang nagbigay. Siya nagbigay ng lakas. Siya nagbigay ng katalinuhan. Siya ang unang nagbigay. No? So, pag tayo po ay nagbibigay, galing sa ating puso, alright? No amount is too small. You have to remember that. Okay, so with that knowledge, lahat ay galing sa Diyos, lahat ay binigyan. This is how we take charge of the prosperity. Binigyan na tayo lahat. Look at this. Number 1 says here, do trade, but also sow seeds. I'm going to compare trading versus sowing. Okay? Pero hindi ko sila pinagkokompetensya. Ang sasabihin ko sa inyo, parehas niyong gawin. Okay, bakit? And do trade. Do trade simply means whatever God has given you, use it. Sabi mo sa katabi mo, use it. Ano man ang bigay sa ng Diyos, lakas, pera, talino, talento, gamitin mo. Bakit? Times 2. Times 2 yan. Ang balik niyan sa inyo, times 2.
And we always have that. Kaya kung ano man ang binigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo lang ng gamitin. Bakit? Ang return? Times 2. Tapos, pag mahusay ka pa, dahil pinaghusayan mo, dahil alam mo, this is doing it unto the Lord, may bonus ka pa, may promotion pa yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? So, kung ano man ang meron ka, gamitin mo, times 2 yan. So, yung piso mo, gamitin mo, magiging 2 pesos. Yung 50 mo, gamitin mo, magiging 100 pesos. So kung ano lang ang meron ka, yun ang gamitin mo. Ito ang advice ko sa inyo. Huwag niyong gamitin ang hindi sa inyo. Paano yung pastora? Hindi ka naman marunong kumanta. Abi, kanta ka ng kanta. Huwag kang kumanta. Sumayaw ka na lang. Baka naman yun ang talent mo. O isa pa, gusto mo magbukas ng negosyo. Wala ka naman. Alright? Hera muna ako ng 100,000. O di umpisa pa lang, negative ka na. Alam niyo ang biblical principle? Use what you have. Ano bang meron ka? Start small. It doesn't have to be big. Kasi kada gamit mo dyan, dodoble na yan. Dodoble yan. Kasi nga, di ba syempre may capital ka, tapos papatungan mo, dodoble na po yan. Right? So, kung gusto mo magbenta ng makeup, pastora, gusto ko magbenta ng makeup eh. O sige, ano bang gusto mo ibenta? Gusto ko may mga 10,000 ako para makabili ako ng mga produkto. Teka muna, ano bang meron ka? 500. O di bumili ka muna ng 2 lipstick. Yun muna ibenta mo. Pag nabenta mo na yan, times 2 muna, di ba? O wag ka muna kagad bumili ng sapatos. Baka bumili, sapatos, bili na kagad ako. Kumita ka lang ng konti, sapatos na kagad. Tis-tis muna, okay? Pag sinabi kong tis-tis, magtimpi ka. Kasi dadating yan. May panahon para dyan. So, sige pa, gamitin mo ulit yung nakinita mo, paikutin mo, tapos, dodoble na naman yun hanggang maabot mo ang goal mo. Start small, dream big. Amen? May kausap ba ako? Hindi yung utang mall, utang more, tapos iyak more. Diba? Mas mahirap yun eh. Huwag tayong uutang ng napakalaki, hindi natin alam, kabisado pa yung negosyo, tapos bigla. Kung magkamali ka sa maliit, maliit din ang talo mo. Tama? Pero kung umutang ka na malaki, di ang laki ng talo mo. Alam nyo ba, along the way, you learn so much. From a small business, mas mahirap kung big business kagad. Liitan mo muna. Kasi you learn along the way. Tama, di ba? Ang dami matututunan habang maliit ang negosyo mo. Lahat ng mga pasikot-sikot siya, hindi ka maluloko eh. Alam mo ang lahat. Alright? Bakit? Naturuan ka ng mga panahon na yan. So be patient, no? This is what God has given you. Be content with that. Use that. Do trade, alright? Times 2 kung ano po ang ginawa nyo. Amen? Are we learning? But when you do trade, you also sow seeds. Iba ba naman po ang sowing seeds, no? Ang sowing seeds po, meron pong seed time, harvest. Right? May panahon po yan. Hindi po yan overnight. Hindi kagad times 2, di ba? Kasi po, pag may tinanim ka, hindi naman bukas aani ka na. Tama? Nagtanim ka ngayon ng kamatis. Bukas 4 na yung kamatis mo. Hindi ho po pwede yun. May panahon pong iintayin yan. So, while you are waiting for your harvest, do trade. Sabi mo sa katabi mo, do trade. Alright? Tapos, nagsusow ka ng seeds. And ang kagandahan po ng sowing seed, hindi ka nagtatrabaho. Magtatanim ka lang, and God gives the increase. Amen? Tapos, multiplication table pa ang gamit ni Lord pagpa-increase sa'yo. Ano ang multiplication table ni Lord? Times 30, times 60, times 100. Alright? So, there is a verse that says in Matthew 13:8-9, still other seed fell on good soil where it produced a crop, 100, 60, and 30 times what was sown. Okay? Now, I know the context of this is actually the word that was sown. Pero sinabi rin po, whatever you sow, okay, you shall reap. So whatever, sabihin natin lahat, whatever. Kung anong tinanim mo, whatever it is, you will also reap. So, based on the
multiplication table of the Lord, may times 30, times 60, times 100. What you sow today, God will multiply. Yun po ang sowing. And let me tell you, this allows you to take charge of your prosperity. Hindi ka nakasandal lang sa iyong trabaho. Okay? Hindi yan ang hindi lang yan ang source mo. Ang Diyos ang source mo. At kung yung trading times 2 lang, ito times 30, times 60, times 100. Makakalabas ka dun sa rat race o hindi? Walang sagot? Makakalabas ka. Bakit? Kasi more than enough ang ibibigay sa atin ng Panginoon. That's why I'm teaching you this, kasi ito po yung mga spout na nakabukas na under heaven. And if we just know where it is, kasi natanggal na yung piring sa ating mga, ay dito pala ang salo, ganito pala ang salo. Then malalaman natin, ganun lang pala yun. Tapos si Lord na nagbibigay ng increase. Amen. May natutunan po ba tayo? So definitely do trade. Kailangan nagtatrabaho ang lahat. Ang hindi nagtatrabaho, wag pakainin ang sabi ng Bible. Kaya magtrabaho ka. Pastora, naghahanap pa ako ng trabaho . Okay, fine. Maglinis ka ng bahay, trabaho din yon. Tama? Maghugas ka ng pinggan habang nag-iintay ka, trabaho din yon. Huwag naman yung wala ka ng trabaho, nakahilata ka pa, di ba? Ang ganda mo tingnan. Ang ganda mo talaga tingnan. Okay, so do trade. Gamitin mo yung talento mo, yung lakas mo. And then, habang nag-iintay ka, alright, nagsosow ka ng seed, at pag umani yan, times 30, times 60, times 100. Amen? May natutunan ba tayo? Ito po, hindi alam ng mundo, pero nasa Bible po yan. Nasa Bible po yan. Why? Because God wants you to prosper. And sa ating pong pagbibigay, alam niyo po ba, ang pagtunay na pag-ibig ay nagbibigay. For God so loved the world. That what? That He gave His only begotten Son. We are children of love. We truly should know how to give. Amen? We should learn how to give. Kasi yan ang tunay na pag-ibig, nagbibigay. Totoo yan. Alamin niyo yan. Di ba? Pag mahal mo, asawa mo, pag mahal mo yung nililigawan mo, di ba? Ang generous mo. Amen? Amen? Pag mahal mo talaga, bigay mo. Yung mga anak mo, lalo na yung mga maliliit pa sila, cute pa kasi sila nun . Gusto mo lahat, ibigay lahat. Lahat talaga. Pero na naglaki ang bala kayo. Matatanda na kayo. Matuto kayo. Ang cute kasi nila, gusto mo talaga lahat ibigay, no? So that's why, because it's love. And God is just teaching us to walk in love. When you give, you're walking in love. And guess what? God loves you in return. Times 30, times 60, times, you can never outgive God. Amen? So times 30 pa lang, outgiven ka na . Alright? So, it's an act of worship when we give our offering. Now, let's go back to trade kasi gusto ko maintindihan natin to. This is a very popular parable, and it is called, can we go there? The parable of the talents. And parang ang Diyos po ay nangungusap na He has entrusted us with talents. Amazingly, tinawag na talents, no? But may binigay po sa atin ang Diyos. Now, nagkwento siya ng parable, and isang master daw, paalis siya, tulad niya, umalis, di ba? Ay binigyan niya yung 3 servants niya. So yung isa, binigyan niya ng 5, yung isa, binigyan ng 2 talents, at yung huli, binigyan ng 1. Each according to their own ability. Stop. Kung anong meron ka ngayon, that's according to your ability. Huwag kayo ma-offend. Kasi kung isa lang yan, isa lang ang meron ka, pag ginamit mo naman, times 2. Hindi naman doon natatapos . Basta gamitin mo, Use it. So that's the point. So anyway, itong meron nakatanggap ng 5, he gained more 5 talents. Bakit? He did trade. Ibig sabihin, ninegosyo niya.
And then yung pangalawa din po ay ganon. Ginamit niya yung dalawa. He did trade. Yun po ang sabi sa Bible. And so, they were both praised. Ang sabi sa kanila, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. Kakaunti lang yan, pero naging tapat kayo. I will make you ruler of many things. O ano pa, times 2 na, nag-bonus pa. Na-promote pa. Amen? Promotion comes to you when you use what God first gave you. Una naman siya lagi nagbibigay. Kaya lang itong huli, the third servant, yung iisa niyang talent, sabi niya, ito lang? Ibinaon nga sa lupa. Alam niyo, he despised it. He despised it. Sabi niya, ito lang bibigay mo sa akin? Binaon sa lupa. Sino dito nagbabaon ng pera sa lupa? Di ba wala? Kaya niya ginawa yun, he despised it. Ito lang bibigay mo sa akin? Hindi niya alam kung ginamit niya yon, he did trade with it. Ano na mangyayari? 1 plus 1 equals? 1 times 2 equals? 2. Magiging dalawa na. Di kapante niya na yung pangalawa. Kaya lang talagang ang totoo, ni-reveal din sa atin. Sabi dito ng Panginoon or ng Master, you wicked, lazy servant. Yun po talaga siya, tamad siya. Ayaw niya gamitin, ayaw niyang kumilos, kaya binaon na lang niya sa lupa. Sabi na sa kanya ng Master, sana nilagay mo man lang sa bangko, nagka-interes. Diba? So we see here, God wants us to do trade. Do trade. Meaning to say, whatever He has given you, use it times 2 kagad yan. And then you'll be given a bonus, you'll be given a promotion. Alam niyo po yung isa na hindi niya ginamit, ibinigay pa dun sa nakakuha ng 5 na naging 10. Promotion from the Lord. Amen. So, we learn this, that trading is important. Lahat dapat nagtatrabaho. Okay? So, sa sowing of seeds, alam po natin nga, we sow seed. Apart from what we give, nagbibigay pa tayo sa offering, di ba? So, I want to be specific with regard to love gift. Sabihin natin lahat, love gift. Kailangan ko explain to kasi minsan, sinasabay lang natin yan sa offering. Kapag bigay na ako ng offering, okay na yan. But I want you to understand what the love gift is for. Alright? Love gift is given to a person, a pastor, a minister, or a leader. So yung person na yon is somebody leading you, discipling you, and leading you to the Lord. And you show this, when you give this, you are showing your appreciation. Thankful ka. Kaya kung anong pangangailangan nila, binibigyan mo sila. Nagla-love gift ka. Galing po yan sa pag-ibig. And you are actually helping them in their needs. Okay? Makinig kayo kasi importante ito. Para sa kanilang pangangailangan. Hindi papasok sa church yon, papasok sa kanila yon. Magkahiwalay po ang offering sa church at love gift sa leader nyo. Magkaiba po yun. Pag wala ang pangalan, doon po sa piraso ng papel sa leader, wala pong napupunta sa amin. Tinatapat ko na po kayo, walang napupunta sa amin. Alright? Baka akala nyo, kaya gusto niya siguro pastora, tuturo ng offering para mapunta sa kanya. Hindi! Hindi ko nakikita mga pera nyo. Wala ako nakikita. Alright? Hindi ko ako nagbibilang yan. Nakikita ko yan, nakasulat na lang sa papel. Alright? But definitely it does not go to us. So if there's no name, it doesn't go to a pastor, it doesn't go to Brother Mel, it doesn't go to any leader because lahat yan pasok sa church. Okay? So I'm clarifying that because some people think, ay siguro kaya ganyan nagtuturo yan para marami siyang pera. Hello? Alright? Ito sabihin ko sa inyo, pinayaman na ako ni Lord, salamat sa aking Diyos. Hindi po ako nagyayabang, yan po ay papuri sa ating Diyos. Kasi tapat siya, lahat po itong tinuturo ko sa inyo ay ginagawa ko rin po. Dati po akong lubog sa utang. Swimming, sisid sa utang. Pero paano ako nakalabas? Dahil po sa salita ng Diyos. Naging liwanag siya kung paano ako makakalabas dito. Kasi kung babayaran ko lang lahat ng mga card ko, sa interest pa lang, babalik ako sa dati na parang walang binayaran. Ganun po katindi.
pagdating sa credit card. Kaya kung hindi kayo marunong sa credit card, huwag nyo gamitin yan. Kasi yung interest pa lang yan, ay ang plano niyan, hindi ka makalabas sa iyong bayarin. Pero may solusyon. You sow your seeds. You give love gifts. You'll get out of it. Okay? Binibigay ko lang sa inyo yung solusyon. Nasa sa inyo naman yan. Hindi ko naman hawak ang pitaka nyo. But when you get a revelation of this, then you'll get out of your need. You need to get out, then sow a seed to your minister, to your leader. At hindi lang po akong leader dito. You sow a seed and it ministers to their need. And God, my God, shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Nakita niyo po ba yon? Tandaan niyo, every seed is according to its kind pagdating sa harvest. Nagtanim ka ng buto ng mangga, ang ani mo ay nagtanim ka ng boses mo, ang ani mo ay magandang boses. Ganun po yun. Nagtanim ka ng pera, aani ka ng pera. So kung nagtanim ka ng tsokolate kay Brother Mel, tandaan mo, aani ka ng maraming tsokolate. Amen. I'm not kidding. That's the truth. Okay? Each according to its kind. So, ganun po ang buto. So, tinuturuan ko po kayo, kung meron po kayong pangangailangan, right? Sow a seed to your leader. And yan po ay sinabi po ni Paul, let's go to the next. In Philippians 4, please let it be your assignment para at least naintindihan nyo yung konteksto. I cannot read the whole thing. Ang haba po kasi. Itong Philippians 4:14, lagi natin sinasabi, and my God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Para bagang sa lahat ng binigay nyo, and my God shall supply all your needs. Ang totoo, sinabi niya yan in the context of the Philippians and the Macedonians helping his need. So my need, you helped, God will meet all your needs. Are you getting this? According to your seed yan. Hindi pwedeng may want ka, doon ka nag-sow for the need. Hindi po, need to need. You sow to your need, to His need, God will meet all your needs. Nakita niyo po ba yun? Doon pa lang, panalo ka na. You can never really outgive God. Isang need lang ang binigay mo na tulong, pero lahat ng pangangailangan mo, susupply ng ating Panginoon. Amen. Don't shout me out. Huwag niyo itaas ang blindfold niyo. I'm just speaking the truth. Kung ayaw niyo, diwag. But this is the way to get out of the debt. This is to get out of that needs na hindi niyo malagpas-lagpasan. That's how it is to get out of the rat race. Okay? And this is a classic example. And I mention this because yung member po natin to hanggang ngayon nandito at pinagpala siya. Can we go to the next slide? I've always shared this kasi bakit po? Hindi ko to malimutan kasi unang-una siyang nagbigay sa akin. So she sold 100 pesos. Nanginginig ang kanyang kamay habang binigay niya sa akin sa cafeteria doon po. Tandang-tanda ko, Ate Cora, ano ba yan? Ate Charo pala. Okay, tandang-tanda ko, nanginginig ang kamay niya. Sabi niya, Pastora, ibibigay ko po sa'yo to. Sabi ko, ay, teka, bakit? Sabi ko niya, kasi po, galing po akong probinsya, wala pa akong trabaho. Last money ko na po to. Sabi ko, alam mo talaga nung moment na yon, ayoko lang siya mapahiya. Gusto ko sabihin sa kanya, sa'yo na lang yan, madami ako niya, ikaw na lang, sa'yo na yan, mas kailangan mo ba yan? Sabi ko, paano ka uuwi? So I talked to her and sabi niya, sige po, Pastora, kunin niyo po, kasi tinatanggihan ko na nga eh. So wala siyang trabaho, last money niya na, ibibigay pa sa akin. Sabi ko, wag na. Sabi niya, hindi, Pastora, kailangan ko ibigay. Sabi ko, okay, so I understand the principle of that. Okay, so sabi ko sa kanya, sige, tatanggapin ko yan, and I declare your harvest for this. 2 weeks later, Pastora, may trabaho na ako.
Pastora, sino sabi ko, saan ka nagtatrabaho? Sa Pilar. Ay, talaga? Wow. Sinong boss mo? Si Doktora Prida Ilano. Grabe, sabi ko, ang tawag dito, ang bless mo naman, si Doktora pa talaga ang iyong naging amo. Alright? So, blessed na blessed po ako doon. And then, 2 years later, nagkabahay at lupa. Dinedicate ko pa. Sabi ko, talaga? Praise God! Pinagpala ka talaga. And that is the story. And to this day, she continues to work for Dr. Frida and other doctors at patuloy siyang pinagpapala ng Diyos. Come on, let's bless the Lord. 100 pesos times 30 times 60 times 100, lumagpas pa eh. Kasi patuloy na nagsusow ng seed. If you have a need, then you know what to do. Right? So this is according to the revelation that you receive. Read Philippians 4. Basahin nyo mabuti, intindihin nyo po, at makikita nyo, tinulungan siya, kaya sa kanyang pangangailangan, nangailangan siya, tinulungan siya ng buong church, kaya naman, lahat ng pangangailangan nila, sinagot ng ating Panginoon. Amen? All right. Last key. Okay. Next one, please. The tithe. Pastora, we're not under the law, we're under grace. Yes, I agree. We are under grace. Kaya naman, ang ating mga members dito, more than the tithes sila magbigay. Nagbibigay sa offering, nagbibigay sa building, nagbibigay ng love gift, nagbibigay pa sa misyon. Kasi damang-dama nila at kitang-kita nila ang biyaya ng Diyos. Kaya under grace, you can give more. Yan po ang totoo. You can give more kasi the Lord can never miss out on blessing you. Naghahanap lang talaga siya ng paraan to do it legally according to the word na tayo po'y pagpalain. So, more than the tithe is what we can give. Sa mga bago po, ano ba yung tithe, Pastora? Okay, ang tithe po ay 10%. Para po maliwanagan natin, pati history nito. Okay? So, kung ang pera mo ay 100, usad nyo lang yung isang zero, magkano po ang inyong tithe? 10 pesos. Okay? Kung ang pera nyo, ang income nyo ay 1,000, magkano ang tithe? 100. Kung 10,000 ang inyong income, alright, magkano ang inyong tithe? 1,000. Kung 10,000, ganda na no, 10,000 bill. 10,000 ang inyong income, magkano ang inyong tithe? May pahina ng pahina. Okay. Tumataas, hina na. Magkano? 1,000. O, tataasan na natin. Kung 1 million ang income mo, magkano ang tithes mo? Very good. 100 million. Sino gusto 1 million ng tithes? Ako! Di ba lahat tayo gusto natin 1 million ng tithes? Ang saya nun. Okay. So, 1 million, so 100,000. At huwag kayong mabiliaukan. Bawat 10 piso, piso lang dun sa Panginoon. Amen? Amen? Alright. So, pag sinabing tithe, talagang 10%. Yung iba, 8 pesos, pwede na, Pastora. Hindi tithe yun. And 9.50, hindi rin. Ang tithe ay 10 pesos. Okay? So, hindi po yan, pwede nyo i-round off na sobra, pero wag kulang, hindi yung tithe yan. Saan ba history niyan? Ang history po niyan, una po nag-tithe ay si Abraham, no? Si Abraham gave his tithe and partook of the communion. Dalawang bagay lang ang naging transaksyon nila ni Melchizedek. Si Abraham is our father of faith. Alright? And Melchizedek represented Jesus Christ. The priesthood of Jesus is according to Melchizedek. Sa priesthood ni Melchizedek. Alright? Si Melchizedek, pag nilala nyo yan, walang nakalipas yan, alam mo yun, para siyang singaw lang. Kung saan lang nanggaling, walang magulang, basta sumingaw lang siya for this very purpose. Para dun lang, wala nang iba. Pagkatapos nga niya, wala na siya eh. Pero pinakita sa kanya kung ano ang priesthood ni Melchizedek, which is the priesthood of Jesus. Okay? So alam na natin kung anong priesthood ni Jesus. Pag nalaman nyo kung anong ginawa ni Melchizedek. And Jesus is our high priest for today only?
No, priesthood forever. Forever na po, yan na po ang ministeryo ni Jesus as high priest. So ano pong ginawa? Okay, so if you will read in Genesis 14:18 to 20, it says, "And Melchizedek, king of Salem, brought out" what? Bread and wine. Kaya naubos na. To this very day, we have bread and we have the wine. We partake of that. Galing sa Panginoon, it represents Jesus and what He has done for us. We celebrate that Sunday after Sunday. And ang response po ni Abraham was, sabi dito, Abraham gave him a tithe of all. Tinanggap naman po ni Melchizedek. Okay? So, base doon, makikita natin, yun pala ang ginagawa ni Melchizedek. And Jesus is the high priest forever according to Melchizedek's priesthood. So this gives us idea, no? And we are Abraham's children. Abraham is the father of our faith. Okay? So, yan po ang pinaka-history ng tithe. So, if you're gonna ask me, paano yan? We're under grace. Yes, under grace. Abraham was not under the law. He gave the tithe. He gave the tithe, okay? So, yan po ang patungkol sa tithing. Now, para saan ba yung tithing, Pastora? Okay, I'll let you know through Malachi. Malachi 3:10 says, "Bring all." Sabihin natin lahat, all. All the tithe. Bakit? May few tithe ba? May some tithe ba? Kasi ganito yung iba. May negosyo, may trabaho, may sideline. Sa negosyo, mag-tithe. Sa trabaho, nagta-tithe din. At sa sideline, magta-tithe din. All. Bring all the tithe. Where? Into the storehouse that there may be what? Food in my house. So, makita nyo po, ang storehouse, yan po ay para sa church. Okay? Ang storehouse, dito po niluluto ang pagkain, dito nililinis, dito pine-prepare. At buhat dito, nandyan ang lampaso, nandyan ang panlinis, panglinis po ng church, pang-ayos ng church, lahat po galing sa storehouse. Para saan? Para may pagkain sa bahay ng Diyos. Brothers and sisters, makinig kayo. 10% binigay mo sa tithe, yung 10% na yon, babalik din sa inyo. Bakit? Kasi kami lang ang tagahanda, pero yung pagkain, sino kakain? Kayo rin. Kaya yung 90% na natira sa inyo, yung 10% babalik pa sa inyo. Nakita niyo ba yon? Kung gaano kabuti ang Diyos? Lahat naman bumabalik sa inyo. Amen. And this is spiritual food that is being prepared. So that spiritually you're so confident, it affects your mentality, it affects you financially, it affects you in your health. Spiritual food, that is what the tithe is for. Amen. You understand? So, it's food in my house. Very specific. Hindi ko saan-saan mo ilalagay. Sabi ng isang sister, Pastora, tagal-tagal ko na ng tithes, wala naman nangyayari. Ay, ganun po ba? Bakit? Saan po ba kayo nagbibigay ng tithe? Binibigyan ko nanay ko, binibigyan ko yung bantay bata, binibigay ako sa Save the Tree, Save the Whale, Save the Bear. Tapos sa mga ibang foundation ng mga orphanage, nagbibigay ako. Well, let me tell you, that's not the tithe. The tithe is very specific. The location is in the storehouse. It's for the church. It is for the house of the Lord. At para saan? Pagkaing spiritual. Amen? Sinong kakain? Kayo rin ang kakain. Kaya yung 10% nyo, kung nangihinayang kayo, kayo din ang kumakain nun eh. Amen? May kausap pa ba ako? Ang seryoso na mukha nyo, nakakatakot naman kayo, parang kayo lahat ng kaganyan. Ayan. It's very specific. I just want you to see how generous our God is. He blesses us so that we can be a blessing, not only to yourself, kasi kayo rin ang kakain, pero also to the people beside you. Not equal giving, but equal receiving. Iisa lang naman ang natatanggap nyong spiritual food. You are a blessing to one another. Amen? Come on, let's bless the Lord. God is so good.
God is so good. Amen. So, para sa mga nagsasabi, Pastora, siguro sa'yo, maliit lang ang tithe. Sa akin, malaki yan. Pero alam mo, start with whatever you have. You don't have to wait for that big thing. Maliit lang po talaga ang tithe. Alright? And patunayan ko po sa inyo, let's go to that story. Doon muna tayo doon sa bata. Sa bata muna tayo. Nakilala ko po itong bata na to, anak po siya ng kaibigan ko. He was 8 years old back then. Binata na po siya ngayon. But ito po yung storya ng nanay niya. This nanay, masyado siyang, mahilig siya mag-train ng anak niya. So yung bata talagang lumaking wise. They are a Christian family. His mother teaches him well sa Word of God. And sabi niya, I want to have a business. Ang dami po nilang malunggay sa backyard nila. Kaya sabi niya, I'll do something about our malunggay. Ginawa niya, pinatuyo po niya yan, tapos giniling po niya, at pinackage po niya. Nilagay pa niya doon sa mga salt shaker. In fact, isa ako sa mga bumili sa kanya. No? So, nung magbibigay na unang sale niya, sabi niya sa mami niya, Mami, nakasale na ako. 100 niya binibenta. Okay? So sabi niya sa mami niya, since Christian silang family, sabi niya, Ma, how much is my tithe? Sabi niya, ganun, excited siya. I want to give to the Lord. How much is my tithe? Sabi na mami niya, 10 pesos. Nanlaki yung mata ng bata. Sabi niya, what? What, Mami? Sabi niya ganun, only 10 pesos? Alright? Tapos sabi niya, that's too small. Makinig kayo, bata ang nagsasalita. Alam niyo, maski bata, hindi niyo pwedeng lukohin na napakalaki na 10 piso. 90 sa'yo, 10 piso sa Diyos. Maski bata sasabihin sa'yo, liit-liit naman. A child would tell you, ang liit naman ng 10 pesos. Okay? So sabi niya, no! Yung mga malunggay, sabi niya, Inglesero to kasi, yung mga malunggay that came from God. Sabi niya ganon. And, my talent came from God. Tapos, 10 pesos lang bibigay ko kay Lord. Alam mo, blessed na blessed yung nanay. Sobrang blessed yung nanay. Kumbaga sabi niya, napalaki ko ng tama ang anak ko. Tuwan-tuwa siya, naiiyak siya dahil nga po, ganun ang mentality ng anak niya. And she realized herself, oo nga no, ang liit lang naman pala ng 10%. Sa biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon, kalakasan, talino, pera, lahat ng proteksyon, kaliit ng 10% na ito. Amen. May kausap ba ako? And so, let me go to the next story. If you know John D. Rockefeller, you can research him. He is an oil magnate. And he is a believer of the Lord Jesus Christ. And so, he learned also to tithe. At ang sabi niya, I never would have been able to tithe the first million. Sino dito gusto mag-tithe ng first $1 million nila? Di ba? Yes! Gusto natin yan. Hindi, nag-tithe siya ng milyon. Marami pang sumunod. Sabi niya, if ever, first $1 million I ever made, if I had not tithed on my first salary. Alam niyo po ba magkano una niyang tithe? $1, kung hindi ako nagkakamali, and 35 cents, or $1.55, something like that. Paki-research na lang po. Nagsimula siya kung anong meron siya. At dahil siya po ay nagbibigay, ang Diyos ang nagpaunlad sa kanya hanggang milyones na po ang kanyang tinatithe. Right? So it's up to you, really, it's up to you. Alam niyo po dito sa church, ang dami na pong yumaman na members natin. Nagsimula sa wala, nagsimula sa utang. Kala ko nga, valedictorian ako, 13 cards, may humamon sa akin. Ang humamon! Parulan na really. 15 cards! Ang tindi, pero ngayon bayad na rin lahat ng kanilang utang. Bahay nila dati, mawawala na. Nag-uusap na kami ni Sister Dulce, no? Di ba, Brother Mike? Uusap na kami, sasanla na nila, big give up na nila. Sabi ko, wag! God is faithful. Alam niyo ba, lahat nabayaran nila. Lahat ng utang ngayon, pagpapala na sila. Pag may mga papremyo dyan, galing sa kanila yung mga papremyo, bigyan natin ng papuri ang Diyos.
Sila mismo magsasabi sa inyo, wala silang ginawa kundi sundin ang salita ng Diyos. That's the way to get out of the rat race, brothers and sisters. You cannot trust the world's way, the world system. Papagurin lang kayo. Ito, sabi ko sa inyo, it's not about the amount. Konting amount lang. Makikita mo yung return sa iyo. No? Yun na mismo magkukumbinsi sa iyo, totoo nga ang Diyos. Totoo ang Diyos. And his Parulan family is just one of the stories. Marami pa pong storya dito. Ganun po sila pinagpala sa trabaho, sa kanilang profesyon, how God has promoted them. It all comes from God. It all comes from God. Come on, give Him the praise. Hallelujah! Okay, may natutunan po ba tayo? So I will now summarize everything, put things together para makita niyo yung perspective. So many spouts, open na ang ating mga mata, tanggal na po ang blindfold. Una, tingnan nyo, prosperity po talaga lahat, kabuuan. Tingnan nyo po, contentment pa lang. What you give is your trust in Christ. Sa Kanya pa lang kontento ka na. Kaya where it goes, your heart is at rest. Effect, Christ in me. Sigurado ko, kontento ko, kaya I have everything. Amen? Dito pa lang prosperous ka na. Pangalawa, speak the word. What you give, declare what Jesus Christ did for me. Where it goes, what I speak here on earth, alright? Suportado ng kalangitan. Kaya you are reigning in life, okay? So, effect, my spirit man is free and prosperous, highly favored life. And summary, wholeness, prosperity. Diyan pala sa dalawa, solved ka na eh. Pero marami pa. Trade, and this has to do with what God gave you. It has to do with my talent, my skill, my money. Use it. Use it for work, use it for business, for church, or my ministry, whatever your ministry is. And times 2, sabihin natin lahat, times 2, plus bonus, plus opportunities. Kung anong ginamit mo, double my talent. Ginamit mo skills mo, double my skills, double my money, plus opportunities. Okay? So, ano nangyari? It blesses all the works of my hands. Amen? So this is one spout. Alam nyo na kung paano nyo gagamitin, kung paano nyo masasalo ang spout na to. Next, tithing. What you give? 10%. Right? But we're not under the law, you can give more. Right? So food for the house of God, where it goes. Ito, praktikalan, napakita ko sa inyo. Saan ba napupunta yung tithe nyo? Pag pumunta po yan dito, wala pong pumupunta sa akin at diretso bibig. Hindi ko nga nakikita yung pera nyo eh. Tanong nyo po sa office, okay? And pupunta po yan, 30% of the total tithe of people, it goes back to the church. Everything goes back to the church. Operating expenses of the church, rent, water, electricity, maintenance of facility. Tingin nyo, nawawala alikabok dyan? Abay, ang dami pong alikabok dyan. Nililinis po yan. Ang ganda, di ba? Ang ayos. Hindi po ganyan yan. May nag-aayos po niyan. Eh, syempre, babayaran naman natin. Ayaw nyo na siyang kumain. Kakain siya. Kailangan pakainin. Huwag patayin ang kabayo. Amen? So, kasama na rin po, 30% for the allowances of the pastor, alright, and the staff. So, ilagay natin, 1,000. Okay? 1,000. 1,000, kunwari lang 1,000 yung tithe mo. So, 30, tama ba ako? 300 para sa electricity. 300 para sa pastor and staff. Hindi po yan tumataas baba, fixed rate po yun. Nakalagay lang na 30% para ma-estimate. At the start of the year, meron na po kagad yung fixed rate. Hindi ho taas baba. Kunwari, ang taas ng binigay nyo, uy, tataas din kami. Hindi po, fixed rate po yan. Alright? So, 300 binigay nyo. Paghahatian yon, ilan ang staff? Siyam maghahati, tig 33 pesos. Pero kasama na po yun sa 15 at saka sa 30. Fixed po yan. Hindi po kami komisyon. Wala kaming komisyon dyan. Alright? Siyempre naman, pakainin naman natin ang staff. May pamilya din po sila, may mga anak sila. Amen? Alright? Amen po ba? Parang ayaw nyo pakainin si Brother Mel. Alright. And so,
Ang effect, spiritual food. Food prepared here by the church. Tara kayo'y kumain para may ilaw, hindi tayo madilim. Amen? Para naman naririnig niyo ang boses ko, hindi ako sumisigaw. Kasama po lahat yan. Yung CR para may malinis na CR, malinis na kapaligiran. Alright? So spiritual effect, food for you, pero it affects spirit, mental, physical, financial well-being. Summary, it all goes back to you. Huwag mo na panghinayangan ng tithes. And then, over and above, because we're under grace, alright, we give missions, welfare. Nagsusow kayo ng offering. Wala pong fixed rate yan. It's according to your heart. You do it cheerfully as you purpose in your heart. Sabi ko nga, the more cheerful you are, hindi ko pala nabanggit kanina, the more cheerful you are. Sabi ko, ito lang naman ang sa akin Kasi bakit may 30, may 60, may 100? Pag cheerful ka, magbibigay ako. Sinabi ko na ba kanina? Hindi pa, no? Okay, pag cheerful ka, times 30. Pero nung nagbigay ka, sobrang cheerful ka, times 60. Pero sobrang natanggap mo kay Lord, sobra Lord, thank you Lord. Nagbigay ka, times 100. Amen? That is based on your cheerfulness because that's the only word in the Bible with regard to offering. Do it cheerfully. So nandun po ang basihan ng multiplication table ng ating Panginoon. The more cheerful you are, the more it is. Okay? So ang summary, more than enough for your wants. Meron ba kayong want? You want to travel, you want to be out of debt, you want this and you want that? Sagot ay offering. Pagbibigay nyo sa misyon, sa welfare, etc., etc. And then, the love gift. This aid to the pastor and to the leaders. Bakit po? Thank you sa pag-ibig nyo. You appreciate your pastor. You appreciate your leaders. Yung mga nagtatrabaho dito sa church. So to help the pastor's needs, talaga pong for the pastor's needs yan. Alright? And the people that the pastor helps. Marami po kaming tinutulungan sa labas. So, yan po ay tulong sa amin. Pag wala yan pangalan sa papel nyo, wala po kami dyan. Hindi po napupunta sa amin ang tithes nyo at ang offering nyo. Hiwalay po yan, kaya dapat may pangalan. Kung walang pangalan, ay siguro yaman ni pastor. Wala nga pangalan, di wala sa akin. Okay? And so, since you help the needs of your leader, and my God, yun po ang kaduktong nun, and my God shall supply all your needs because you supply the leader's needs. So, ang summary, all needs are met. Amen? Meron ba kayong pangangailangan? You know what to do. So, these are the many spouts. Wholeness. From mental to physical to spiritual to financial, lahat po yan covered and you can take charge of your prosperity in Jesus' name. And everybody says, amen and amen. Praise God. Brother Bob, tima, pakainin nyo naman si Brother Bob. Magki-keyboard pa yan. Brother Bob. Alright? So kasi dito po ang trabaho namin. Alam namin may trabaho kayo. That's why we declare blessing upon you. And you know, we speak that out because we know God is a blesser. Amen. Okay? But, intay ko yung keyboard. Mas maganda kasi ito with keyboard. Alright? So pagamat lahat po yan ay prosperity. Prosperity na binigay na ng Diyos. Open heaven. Sabihin ulit natin, open heaven. Open heaven, alamin mo lang kung saan ang tulog, ang sasaluhin mo na lang, no? At ngayon, alam nyo na, okay? Ang tatandaan po natin, Brother Bob, ang tagal. The greatest prosperity is not money. LED. Ayan. It's not money. It is our Lord Jesus Christ. Siya ang tunay na yaman. Kapag nasa iyo si Kristo, lahat nasa iyo na. Lahat nasa iyo na. Wala ka ng takot. Meron ka ng kapayapaan. Meron ka ng supply. Meron kang comfort.
kapayapaan na yung future mo set na. You have everything you need. It's not money, it's Jesus. Siya ang tunay na kayamanan natin. And when you have Jesus Christ, you have everything. You have forgiveness, you have peace, hope, eternal life. You have the Father's love. Because if we love Jesus, God loves us. If we honor Jesus, God honors us and even promotes us because we honor His Son, Jesus Christ. And today, we honored Him by honoring the Word who is Jesus. Wala naman tayong sinabi dito na taliwas sa salita ng Diyos. This is all coming from His Word. And the Lord wants you to learn this. Why? Because He wants you to take charge of the prosperity that He has already given us. It's all given. Kaya lang pag wala kang kaalaman, hindi mo talaga matatanto. Hindi mo makikita. Pero ngayon, tanggal na ang piring. Tanggal na po ba ang piring? Tanggal na po ba ang blindfold? Alam na natin. Amen? Then go, prosper, take charge of the prosperity because God definitely wants you to prosper. Amen? At para po doon sa mga hindi pa tinatanggap si Kristo sa buhay nyo, maski nung yaman mo, baliwala yan. Tapon lang yan. Tunay na prosperity, tanggapin mo si Kristo sa puso mo. He's the real riches. True riches only comes from Jesus Christ. So, I don't want to ask you to stand up, but if this is really your decision to receive Him, because the Word of God tells us, only those who receive Jesus are children of God. They are given the right to become children of God. So if you want to do that today, or even maybe later sa room mo, mag-isa ka na lang, you can pray the same prayer. Napakasimple lang, hindi mo malilimutan. Ganito lang po yon. At sa mga taong gusto sumabay na sa akin, sabayan niyo po ako, sabihin mo lang, Panginoong Jesus. Sige po, sabihin natin sabay-sabay, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Tinatanggap kita tinatanggap kita sa aking buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat at binayaran mo ang lahat ng aking sala. Tinatanggap kita sa aking buhay, ngayon din sa araw na ito. You now are my Lord. You are my Savior. Tagapagligtas kita. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa banal na Espiritu ng Diyos na nasa akin na. Ngayon din, tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, O Diyos. Tinatanggap kita sa aking buhay. And this I pray in the name of Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. If you said that prayer today, or maybe you'll repeat it later, guess what? You are already saved. And not only that, you are a child of God. Tatay mo na ang Diyos na siyang naglalang ng lahat. Wala ka na kailangang ikatakot. Ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. At siya po ang bahala sa inyo. Tawagin mo lang siya. Kilalanin mo siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Because no one can come to the Father unless He comes through Jesus Christ. Are we blessed today? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord.